supply dito sa Pilipinas ng Amerika ay ang Jones Bridge. Katagal na rin. Pre-war pa, 1920. Makatod Bridge. Ha? Makatod Bridge. Pero fast forward tayo. Dahil may sinabi si Pete Hegseth na 1.5 billion daw ang commitment na nila ngayon. Actually, dinagdagan niya ng 1 billion dahil yung 500 million na 0.5 ay hindi pa na i-deliver na pinangako ni Biden noong 2023, 24, 25, 26, apat na taon na kung dapat meron na silang na-release ng 400 million for Horizon 3 military modernization. Ito po ay hindi grant. Ito po ay lease rent, utang under the Foreign Military Credit. Hindi po ano yan, ha? O. Ang napadala pa lamang ng Amerika sa Pilipinas, sa inyo, mga Armed Forces of the Philippines, ay yung suhol para alisin natin yung labing, pitong Mi-17 na Russian heavy lift helicopters at palta ng Chinook. Sinuhulan ho tayo na sabi nila, kansirahin nyo lamang ang deal nyo sa Russia, we will give you $1 million, $100 million for you to spend as you please if you want to add. Ang problema po, yung palang nabibili ng pera ng Pilipinas na nag-down payment na tayo at ready na mag-deliver ng dalawang Mi-17 Russian heavy lift helicopters, yung buong budget niya ay makakabili lamang ng isang Chino dahil yung pong surplus niya ay naibenta na sa private sector. Hindi na po military equipment, hindi na pwede ibalik. Dahil kinalakal na ng military yung mga equipment ng mga yun. So, brand new na dapat ang Chino natin bibili, isa lamang katapat ng 17 na Russian helicopters. Hindi mo makapag-deal ang Amerika. For the meantime, wala ni isang Chinook. For the meantime, ni isang heavy lift helicopters, wala tayo. At napipilitan tayo na gamitin yung 48 Black Hawks na si Duterte ang bumili, na si Duterte ang nagbayad. Sir, clarification lang, sir. Meaning to say, yung presyo ng isang Chinook katumbas ng 17 Russian helicopters. At yung Chinook na to ay civilian grade na dahil natanggal na yung kanyang mga military... Hindi, itong Chinook na ito ay yung military grade. Okay, military grade pa rin. Isa. Okay. Pero yung kasing dapat na bilhin ng mga 4-6 na Chinook was surplus, refurbished. Ubus na pala yun. Na-bid out na ng military. So, nahuli tayo. So, yung pera, brand new na lang. Lahat ng i-deliver sa atin ng Russia, may init-init pa dahil direct from the factory. Yun o ang problema And yet, pagpirma sa agreement noong February 2023 para sa additional 4 EDCA sites, wala na tayong narinig dito sa mga projects na ongoing noong panahon ng Duterte, pinagkakansila, by the way, including yung Sandy Point na iya modernization sa Sandy Point. Kasama po dyan. Inimbargo. Inimbargo ni Marcos. Bakit mo sinasabi inimbargo? Anong problema ko? Nasa na yung projects. Ayun ang pera. 19, galing doon sa spillover ni Duterte. At 23, pinangako ni Xi Jinping kay Marcos for a total of 42. Asan ang problema? Meron ba kayo nakikita? Wala po. So ano nangyari? Inimbargo nila.
Question nyo na. Let's start another question. Yes, thank you, Doc. This one is for also for the Middle Times. A counter argument is that the U.S.-Philippine military alliance